Ang tapang mo talaga. Nasa kabilang kwarto lang ang asawa mo. Paano kung malaman niya na may relasyon ka sa isang katulong? Ano naman ang magagawa ng isang bulag? Bukod pa rito, paano ka magiging katulong? Ikaw ang aking mahal. Mahal. Nasa itaas ako kanina. Narinig ko sa basement. May kakaibang ingay. Masama ba ang pakiramdam mo? Paano naman magkakaroon ng ingay? Nagkakamali ka lang ng dining. Medyo masama lang. Ang lalamunan ko. Masyado kang sensitibo. Nagtatrabaho ako. Huwag mo akong gambalain sa trabaho ko. Pero ako. Hindi ito ang sapatos ko. May ibang babae sa kwarto. Ito ang aking alahas. Kaya si Li Mingcheng, hindi lang niya walang hiya, na dinala ang kanyang kabit sa bahay. Ibinigay pa niya ang aking alahas sa ibang babae. Hindi lang isang pairs. Ang aking mga alahas, pati ang aking singsing sa kasal, ay nawawala. Li Mingcheng. Tongtong, ito ay espesyal kong ipinagawa para lang sa'yo. Isang singsing na galing pa sa ibang bansa. Isang bisis lang sa buhay pwedeng magpagawa ng ganito. Ito ang simbolo ng akin. Walang hanggang pagmamahal sa'yo. Mingcheng. Ngayon nabulag ako. Ang bait-bait mo pa rin sa akin. Hindi ko na alam kung paano kita susuklian. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ipinagkatiwala sa akin ni Papa ang kumpanya at ikaw. Kaya alagaan kitang mabuti. Kung gayon, ipagkakatiwala ko na sa iyo ang buong kumpanya. Ikaw na ang bahala sa lahat. Ako na lang ang magiging suporta mo. Bakit ba talaga? Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Susunduin ko pa si Fifi. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Susunduin ko pa si Fifi. Kung hindi mo ipapaliwanag ngayon, wala kang pupuntahan. Bakit mo ninakaw ang mga damit at alahas ko? Sino ang nagnakaw ng damit mo? Huwag kang magbintang. Ito ang damit ko. Hindi ba ito ang ebidensya? At ito rin ang ebidensya.
ang mga bagay na ito. Hindi naman ito natatangi. Kung mayroon ka, hindi na ako pwedeng magkaroon. Gusto mo pa ring magdahilan? Malinaw na singsing ko sa kasal yan. Lumayas ka na ngayon. Gayon si Tita G, bakit hindi niya ako sinundo? Alam mo ba na sa labas akong eskwelahan? Nag-antay ng matagal? Fifi. Hindi naman sa ayaw kang sunduin ni tita. Ayaw lang ng nanay mo na sunduin kita. Sinadya mo ba akong paghintayin? Feifei. Si Ji Shutsin ay isang magnanakaw. Siya ang nagnakaw ng mga damit at alahas ni Mama. Ninanakaw pa niya pati ang singsing ko sa kasal. Anong pakialam ko diyan? Isa kang, walang kwenteng ina. Ayoko sa'yo. Ang pagiging ina sa ganitong paraan, nakakahiya. Hindi kayo alis. Kung hindi nyo linawin ang lahat ngayon, magpapapulis ako. Tama na. Ming Cheng. Ang mga bagay na ito, ako ang nagpakuha kay Shutsin. Ano ang sinasabi mo? Nakasuot na magarang damit si Shutsin. Puntahan si Fifi. Fifi, hindi ako magpapadala dahil sa'yo. Ang bulag na ina na ito, at mababa ang tingin sa sarili. Kawawa naman ang aking mabuting puso. Hindi pinahahalagahan ang kabutihan ko. Inakusahan pa akong magnanakaw. Ikaw na masamang babae. Ayoko na ulit. Na maging nanay ka. Umalis ka. Mama, Feifei, bakit gabi na? Gising ka pa? Mama, sa wakas inalagaan mo na ako. Sinabi ko kay Papa, nang ilang beses bago siya. Mama. Hindi kaya. Sila ang tunay na, mag-ina. Kung hindi lang sinabi ni Papa, na mayaman ang bulag at masamang babaeng ito, at may pera, at may kumpanya, hindi ako magpapanggap, na bata mula sa ampunan, para ampunin niya. Kaya pala si Li Mingcheng ay gustong-gustong umampon ng bata noon. At kailangan pa si Feifei. Kaya pala hindi siya ampon. Kundi, anak ni Li Mingcheng at ng kabit niya. Fifi, kung narinig ka ng bulag na yon, na tinawag mo akong mama, malalantad tayo. Ayoko na sa masamang babaeng iyon. Ayaw na ayaw ko sa kanya. Bulag lang naman siya. Wala siyang makita. Kagagawa ko lang sa kanyang isang tasang. Kata na may pampurga. Para magtay siya mamaya. Pampurga. Ganoon pala. Niloloko niyo lang pala ako. Pinaglalaruan niyo ako. Kung sana namatay na lang, ang bulag na yan, para makasama mo na si Papa. Nang walang itinatago. Gusto ko lang na ikaw, ang maging nanay ko. Mga walang hiya. Inaagaw niyo ang mga gamit ko. Inaangkin ang hindi sa inyo. Mga demonyo. Ako, nakakakita na ako. Mama, bakit ka nahulog? Naghahanap ka bang mainom? Heto, kagagawa ko lang kape para sa'yo. Ihahatid ko pa lang sana sa'yo. Bakit gising ka pa sa ganitong oras? Feifei, ang mga tiyahin na hindi marunong sa trabaho, palitan agad. Salamat, Feifei. Kung hindi mo papalitan, gusto ko si Tita G. Matutulog na ako. Umuwi ka na.
Feifei, salamat sa pagtimpla mo ng kape para kay mama. Nagtimpla rin si mama ng para sa'yo. Inumin mo na. Ayoko. Ginang. Sabi na nga ni Fifei ayaw niya. Ikaw kasi. Manahimik ka. Kinakausap ko ang anak ko. Hindi mo kailangang makialam. Feifei, sage na, inumin mo na. Inom ka na. Umalis ka na. Simulan gayon. Kay Tita Gina ako matutulog. Ayoko sa masamang babaeng yan. Kung hindi lang sinabi ni Papa na kailangan ko siyang soyin, hindi ko inumin ang kape na binigay niya. Kung gayon, gusto mo bang ipaghiganti ka ni Mama? Paano? Nilagyan mo ng pampurga ang kape na binigay mo sa kanya. Kung gayon, sirain natin ang inidoro. Tapos, itapon natin ang gamos sa pagtatay para mapahiya ang bulag na babaeng yan. Ano sa tingin mo? Ang galing. Itatapon ko na ngayon ang gamot. Inpilmha. Mama, ang sakit ng tiyan ko. Fifi. Nasira namin ang inidoro. Ang gamo, pati ang gamot itinapon mo rin. Pero mama, ang sakit talagang tiyan ko. Anong nangyayari? Ako, Feifei. Anong problema mo? siya. Ininom ni Fifei ang kape niya. Tapos sumakit ang tiyan at nagtay. Siguradong nilagyan niya ng gamot ang kape. Dapat tayong magsumbong sa pulis. Bakit ka ganyan kasama? Anak mo si Fifei. Paano mo siya nagawang saktan? Feifei. Ang kape na ininom mo ngayon ay yung kap na ibinigay mo sa akin. Kung may naglagay ng kung ano sa kape at nilaso nito, sino kaya yon? Dapat siguro tumawag ng pulis para imbestigahan nila ng maigi kung sino sa bahay natin ang matagal nang bumibili ng gamot sa pagtatay at inilalagay sa kap. Pamilya naman tayo. Bakit pa natin kailangan abalahin ang pulis? Mahal. Mas maayos na si Fifei. Kanina kasi, siguro, masyado lang nasaktan si Fifei. Aya kanya na pagbintangan. Ngayong gabi, tayong tatlo bilang isang pamilya, huwag na tayong maghiwalay ng higaan para pagtibayin ang ating samahan. Nga pala, may isa pa akong bagay na kailangan nating pag-usapan. Mahal, ito kasi ay isang family trust fund. Malaki na rin si Fifei. Kailangan na nating magplano para sa kanyang kinabukasan. Pirmahan mo lang ito at ayusin ko na bukas. Mahal. Mapagkakatiwalaan ba yan? Ngayon kasi, maraming manloloko sa Family Trust Fund. Baka maloko ka lang. Inimbestigahan ko na yan. Walang problema yan, sigurado. Mahal, pirmahan mo na lang ng walang alinlangan. Kahit nasabihin mo yan, kailangan ko pa ring tingnan ang nilalaman. Buti na lang, binigyan ako ng kaibigan ko ng electronic identifier. Paglilipat ng kumpanya. Nagkamali ako ng kuha ng dokumento. Mahal, tama ka. Dapat akong magtanong pa. Sa ibang mga kumpanya, makakahanap ako ng mapagkakatiwalaan. Hindi mo na ako pipirma ngayon. Kung gayon, itong kasunduan sa paglilipat ng kumpanya. Kanino ito?
Sa kaibigan ko, huwag ka nang magtanong. Gabi na, saan ka pupunta? May business meeting. Alagaan mo si Fifi. Feifei. Feifei. Ngayong gabi, masama ang pakiramdam ni Mama. Pumunta ka at matulog kay Tita G, okay? Matulog kay Tita G, okay? Talaga? Kung gayon, pwede ba ako? Palagi kay Mama. Kay Tita G matulog? Basta gusto niya, ayos lang. Sayang naman, ang asawa mo ay bulag. Kung hindi, sana nakita niya mismo, di ba? Nakikipagtalik sa asawa niya. Nagpapalaki ng anak niya. At suot pa ang damit niya habang kasama ako. Nakakakilig isipin. Papa, anong ginagawa mo? Papa, anong ginagawa mo? Fifi, bakit ka nandito? Pinapunta ako ni Mama. Ako ang nagpapunta kay Feifei dito. Anong ibig mong sabihin? Kahit na ako ang katulong nyo, dapat may respeto pa rin, di ba? Pinapunta ko lang si Feifei para matulog sa'yo. Bakit ka nagmamadali? May tinatago ka ba? O baka naman, maroon kang itinatagong sikreto. Anong tinatago ko? Nagulat lang ako. Ikaw na isang katulong. Ang trabaho mo ay alagaan si Feifei. Kung ayaw mo, pwede kitang palitan anumang oras. Si Emarly ang nag-hire sa akin. Sino ka para? Palisin ako. Dahil ako ang may bahay ng bahay na ito. Kung ayaw mong umalis, gawin mo ang trabaho mo bilang katulong. Kumuha ka ng tubig para sa akin. Feifei. Ngayon, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Huwag kang lumaking parang si Tita G na taga-serve lang ng tubig. Isipin mo, kung maroon kang nanay na taga-serve lang ng tubig, huwag na nating pag-usapan ang pagpasok sa mga mamahaling paaralan ngayon. Mahirap na ngang makapag-aral. Ito, ang pagkakaiba ng mga tao. Ang mga katulong ay hindi kailanman karapat-dapat na umupo sa hapagkainan. Mama, huwag kang matakot. Sa bulag na yan, ikaw lang ang kinikilala kong Mama. Fifi, bumalik ka muna sa kwarto mo para matulog. May pag-usapan lang kami ng mama mo. Kailan mo ba didiborsyuhin ang babaeng yan? Malinaw na ginamit niya lang ang pag-inom ng kubig para ipahiya ako. Ang sarili kong anak ay tinawag siyang mama sa loob ng 10 taon. Ang asawa ko rin ay ibinigay ko sa kanya ng mahigit 10 taon. Kailan mo ba siya sisipain palabas? Kapag napapirma ko si Chen Sintong sa kasunduan at naibigay na niya sa akin ang shares ng kumpanya, sa ganoong paraan, maibibigay ko sa iyo at kay Fifi ang mas magandang kinabukasan.
Ang galing ng plano mo. Pero bakit hindi mo naisip? Nagagaling ang mga mata ko. Dahil mahilig kayo sa thrill. Bibigyan ko kayo ng mas matinding thrill. Asawa ko. Anong asawa? Bakit na ito si Ginoong Lee? Sa kwarto ko. Kagagaling ko lang sa kwarto at may narinig akong ingay. Sa kwarto mo ba yan? Baka may rapis na nakapasok sa kwarto mo? Ano bang pinagsasabi mo? Akala ko nga, ginagahasa ka. Ang landi ng boses mo. Baka naman ikaw lang ang... Nagkakamali ka lang ng dinig. Pwede ka nang lumabas. Matutulog na ako. Akala ko ginagahasa ka. Kaya, nirecord ko para may ebidensya. Pero ngayon, mukhang nag-overthink lang ako. Gayunpaman, bahala ka sa sarili mo. Wala akong pakialam. Pero ang trabaho mo ay alagaan si Feifei. Kaya sana, bawasan mo ang paggawa niyan. Huwag kang gumawa ng kalokohan sa harap ni Feifei. Hindi ako magdadalawang isip na palitan ka. Sinasadya mo ba to? Burahin mo yan. Nakalimutan mo na ba? Hindi ako nakakakita. Narinig ko lang na masyadong malakas ang ingay. Kakarating lang pala. Nakalimutan ko nga. Ang rapist na yan, may panlasa rin pala. Bakit niya pipiliin na makipag-ugnayan sa isang katulong? Pasensya na. Teka. Bakit may boses ng lalaki dito? Jay Shutzen. May lalaki sa kwarto mo. Walang tao dito. Pribadong espasyo ko to. Lumabas ka. Kakarating ko pa lang. Pero ang babaeng yan, inaaway na agad ako. Ginagamit pa ang pagiging katulong ko para inisin ako. Ayoko na. Kailangan mo akong tulungan. Hiwalayan mo na siya ngayon. Hindi pa natin nakukuha ang ari-arian niya. Magtiis ka muna. Isa pa, bulag siya. Paano kanya malalamangan? Tungkol sa bulag. Sa tingin ko, hindi siya bulag. Kung hindi, bakit siya pumasok? Habang may ginagawa tayo. At bakit siya nag-record? Gamit ang cellphone niya. Sa tingin ko, nagpapanggap lang siya simula pa kagabi. May kakaiba na sa kanya. May naisip akong paraan. Kung talagang bulag siya, imposibleng hindi siya masaktan buong araw. Samantalahin natin ang pagkakataon na ilabas si Feifei at iwanan siya mag-isa sa bahay. Kung hindi siya bulag, alam na niya ang lahat. Hindi na siya pwedeng manatili. Sintong, kami ni Shutzen. Ihahatid muna namin si Feifei sa tutorial. Mag-ingat ka mag-isa dito sa bahay. Kung talagang nakakita na siya ulit, huwag niya akong sisihin kung hindi ako magiging mabait. Sa harap ko pa, nakikipagromansa sa kabit. At gusto pang ilipat ang ari-arian. Ang kalahati ng buhay ko, nasayang lang sa wala. Ang natitirang kalahati. Hindi ako papayag na kagatin ng aso.
Hindi ba't binigyan mo ako ng isang malaking regalo? Kailangan ko ring gumanti. At bigyan ka rin ng isa. Boss Lin. Kinansela mo ang 2 bilyong order ngayon. Paalang mag-deliver ng pagkain? Sa pamamagitan lang ng pagdanas ng buhay ng mga nasa ibaba, maintindihan mo ang kanilang pangangailangan. Bawat taon, naglalaan ako ng 1 linggo para mag-deliver ng pagkain. Kahit bilyon-bilyong order pa, kailangan ding ipagpaliban. Boss Lin. Hello, ma. Linyan, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Na may inayos akong blind date para sa'yo ngayon. Ma, nagde-deliver ako ng pagkain. Wala akong oras, ibababa ko na. Ikaw na si ng isang listed company. Bakit ka nagde-deliver ng pagkain? Century Garden Villas. Chen Sintong. Bukas ang pinto, pumasok ka. Miss Chen, ang order mo. Miss Chen. Miss Chen. May mesa doon. Ilagay mo na lang doon. Ang binili mong micromonitor ay mahalagang item. Kailangan bang buksan ang kahon para inspeksyonin? Hindi na kailangan. Bulag ako. Kahit buksan pa, hindi ko rin makikita. Kung gayon, umupo ka lang dyan at huwag kang gagalaw. Ako na ang magdadala sa'yo. Ano ito? Anong nangyari? Hindi ba ito masyadong maginhawa? Ayos lang. Ako na lang. Inga. Wala bang ibang tao sa bahay mo? Bakit puro bubog sa sahig? Delikado yan, alam mo ba? Salamat. Pwede mo bang bitawan muna ang kamay ko? Pasensya na. Natatakot akong masaktan ka. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Hindi ko dapat sinasayang ang oras mo. MS Chen Sintong, ayusin ko muna ang mga basag na salamin. Sa sahig para sa'yo. Sa susunod na mag-isa ka sa bahay, siguraduhin mong mag-ingat ka. Okay na, MS Chen Sintong. Salamat sa'yo. Ano ang apelyido mo? Ako si Lin Yan. Ibibigay ko sa'yo ang numero ko. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako anumang oras. Nasaan ang cellphone mo? Narito. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ako ay isang taong may matinding katarungan. Hindi ko kayang makita ang iba na naghihira. Alam. Mahal? Ikaw na ba yan? Nakikita mo na ang mga basag na salamin sa sahig. Nakakakita na ang mga mata mo. Naglakas loob kang lokohin ako. Alam mo nga ang lahat. Matagal ko nang sinabi na nagpapanggap lang siya. Alam mo nga ang lahat. Ming Chen, ano ang ginagawa mo? Nasasaktan mo ako. Kailan gumaling ang mga mata mo? Sagutin mo ako. Gumaling. Mas gusto kong gumaling ako kaysa sayo. Pero wala akong makita. Kung hindi ka makakita, yung mga hindi nalinis na, basag na salamin sa sahig, nasaan na? Hindi ko kayang magluto mag-isa. Kaya umorder ako ng take-out. Tinulungan ako ng delivery rider na linisin. Nasa mesa pa rin ang take-out.
Mingcheng. Parang ayaw mong gumaling ako. Ano ba ang sinasabi mo? Mahal? Nakita ko lang na gumaling ang mga mata mo. Kaya medyo emosyonal ako. Gaano pa katagal mo ako paghihintayin? Kung pipilitin mo pa ako, aminin ko na ang lahat. Palayasin na natin ang babaeng yan. Babe, maghintay ka pa ng kaunti. Siya ang anak ng pinakamayamang tao sa Linjiang. Minana niya ang lahat ng ari-arian ng tatay niya. 10 taon ko nang pinaplano ito. Ito na lang ang kulang. Kung makuha natin, Tiyaga. Hindi ko na kaya. Hindi ba mayroon na tayong 30 milyong yuan? Gusto mo pa? ngayong gabi, ipirma siya ng kusa. Mahal, tungkol sa sinabi ko sa'yo dati, tungkol sa trust fund, nakahanap na ako ng mapagkakatiwalaang kumpanya. Pirmahan na natin agad, may seguridad si Fife. Inga, malaki na rin si Fife. Hindi na ito dapat ipagpaliban. Mahal, kunin mo na agad ang kontrata. Sage, ang mga probisyon dito, nasuri ko na lahat. Wala talagang problema. Pirmahan mo na. Sek, pipirmahan ko na ngayon. Tika, asawa ko. Ang mga probisyon ng trust fund at mga palala ay dapat marami. Hindi lang dapat isang pahina. Niloloko ka ba ng kung sino? Paano naman? Kung gayon, tanong ko sa'yo, ang kita ng trust product na yan, gaano kadalas ang distribution na napag-usapan ninyo? Ako, Tapos sinabi mong walang problema. Hindi mo nga alam kung gaano kadalas. Ipinamamahagi, Li Mingcheng. Ito ba talaga ay trust contract? paano naman? Mahal, nagkakamali ka sa akin. Kung gayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon para patunayan ang iyong kawalang sala. Gagamitin ko ang electronic scanner para tingnan, para malaman kung ano ito. Mabuti na lang at sinira ko ang electronic scanner ng maaga. Anong nangyari? Hayaan mo na, mahal. Kapag napirmahan mo na, maghanap tayo ng abogado. Kung pirmahing muli ng maigi. Pamilya tayo, di ba? Dapat magtiwala ka sa akin. Sa tingin ko, kailangan pa ring tingnan. Paano kung hindi mapagkakatiwalaan ang abogado? Saktong-sakto, ang bago kong cellphone ay may feature na photo-to-speech. Titingnan ko lang at malalaman ko na. Mahal, hindi ka pa rin ba nagtitiwala sa akin? Matagal na tayong hindi. Kapag pirmahan na, tayo. Huwag kang magulo. Ito ay tungkol sa ating magkasamang ari-arian. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Mahal, Ibigay mo sa akin ang cellphone. nakakainip, walang kwenta. Matulog ka mag-isa. Hindi na makapagtiis. Tingnan natin kung anong iba pang pakulo ang meron kayo. Ano ba? Li Mingcheng, anong nangyayari dito? Hindi mo man lang kayang ayusin ang isang bulag. Ang babaeng yan ay sensitibo at mapaghinala. Gusto niyang makita ang detalye ng kontrata bago pumirma. Kung hindi lang ako mabilis kumilos kanina, nahuli na tayo.
Ang babaeng yan. Sa tingin ko, naghihinala na siya. Hindi natin siya pwedeng hintayin na malaman ang totoo bago tayo kumilos. Kung hindi gumana ang malumanay na paraan, edi idaan natin sa dahas. Ibig mong sabihin, pilitin siyang pumirma? Paano kung magwala siya? Paano natin ito ayusin? Magbayad tayo ng tao para kidnapin siya. At sasabihin pa rin niyang ayaw niyang kumirma. Mas mabuti kung mawala na ang babaeng yan, para matapos na ang lahat. Kapag naresolba na ang babaeng yan, tayo bilang isang kamilya, ay magsasama-sama ng matagal. May kilala ako. Basta may sapat tayong pera, kaya nilang gawin ang kahit ano. Ang pangalan niya ay King of Spades. Basta mawala lang ang babaeng yan. Ano naman kung gumastos tayo ng pera? Para kunin ang buhay ko, ang mga walang hiyang yan, talagang ginawa ang lahat. Kung gayon, gagawin ko rin sa kanila ang ginawa nila sa akin. Yes. Magbabayad ako ng 5 milyon para palitan ang bibiktimahin. Basta ang babaeng ito ang kidnapin, may dagdag pang bonus. Paano ko naman palalampasin ang ganitong magandang pagkakataon? Feifei. Halika rito. Binilhan ka ni Mama ng paborito mong damit prinsesa. Subukan mo muna bago ka pumasok. Talaga po? Malalek na si Fifi sa kles. Anong damit ba yan, na hindi pwedeng subukan pag-uwi? Ikaw na isang katulong. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang kausapin ako ng ganyan? Hindi mo na ba alam kung sino ang amo at sino ang aso? Fifi, halika rito. Kung malet ka, ipapa-absent ka ni Mama. Halika. Feifei, sa susunod, huwag kang, gaya ni Tita G mo, na puro pinaglumaan lang ng iba, ang ginagamit. Mga bagong damit na ganito, siya, hindi niya kayang bilhin kahit isang hibla. Anong kalokohan yan? Anong masama sa pagiging katulong? Bakit hindi ko naman kayang bilhin? Basta gusto ko, Li. Li ano? Anong kalokohan yan? Anong masama sa pagiging katulong? Bakit hindi ko naman kayang bilhin? Basta gusto ko, Li. Li ano? Kung kaya mong bilhin, bakit suot mo ang sapatos ng iba? Nakalimutan ko nga pala. Ang isang tulad mo, na kayang umungol sa sarili mong kwarto, ang pulutin ang mga tira-tirang basura ng iba, ay nararapat lang. Tama ka, Mama. Hindi ko na talaga gustong maging katulong na tulad ni Tita G. Pero Mama, gusto ko pa rin yung kwintas na nakita ko sa aksyon noong nakaraan. Feifei, nahulog yata ang sapatos ni Mama. Mama, tutulungan kitang isuot. Feifei, suot mo ngayon ang napakagandang prinsesang damit na ito. Bakit ka pa gagawa ng trabaho ng katulong? Sa bahay natin, hindi ba't mayroon tayong sariling katulong? Tita G, nahulog ang sapatos ni Mama. Bilisan mo, tulungan mo siyang isuot. Fifi. Paano mo ako kinakausap ng ganyan? Katulong ka lang. Hindi ba't dapat kang sumunod sa akin? Bilisan mo. Mama, bilisan mo, gawin mo na. Sabi ni Papa, ang kwintas na yon ay nagkakahalagang milyon-milyon. Hindi mo naman kayang bilhin. Para sa akin, Mama, magtiis ka lang ng konting hirap. Hindi ba't narapat lang yon? Bilisan mo, bilisan mo. Kahit ang simpleng bagay na yan, hindi mo magawa ng maayos. Hindi ko talaga alam kung paano mo nakuha ang lisensya mo bilang katulong. Sinasadya mo yan. Bulag lang ako. Hindi ako nakakakita. Paano ko naman sinasadya? Sa tingin ko, ang kakayahan mong magsilbi ay hindi sapat. Mas mabuti pang bumalik ka sa pagsasanay. Kung hindi mo pa rin magawa ng maayos, lumayas ka na sa bahay ko ngayon.
Tama na. Bilisan mo, ihatid mo na si Fifey sa eskwelahan. Ngayon, ang walang hiyang iyon ay mag-isa sa bahay. Magandang pagkakataon ito para kumilos tayo. Mamaya sa hapon, dadalhin ko si Fife sa bahay ng lolo't lola niya. Kung may anumang pagbabago, tawagan mo ako. Sa pagkakataong ito, hindi na makakatakas ang walang hiyang iyon. Siyempre, malaki ang ginastos natin dito. Ang 500,000 ay sapat na para sa kanya. Sino kayo? Hindi ba kayo nagkamali ng dinaki? Nagkamali ng dinakip. May 5 milyong pabuya para sa paghuli sa'yo. Ji Shufin. Si Chen Sintong. Nahulog ako sa patibong. Kuya, era ba ang gusto mo? Pera? May pera ako. May 1 milyon ako na may bibigay sa'yo. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Sige na. Pakiusap, pakawalan mo na ako. 1 milyon? Isang katulong na tulad mo, saan ka kukuha ng 1 milyon? Masyahan ka na lang. Jay Shutzen. Hindi ko inakala na darating din ang araw na ito sa'yo. Mahal ko. Ang mahal mo ay nasa villa, pinahihirapan ng kung sino, nakakatuwa talagang isipin. Kung malalaman mo, ang ekspresyon sa mukha mo, siguradong napakaganda niyan. Anong kinatatakutan mo? Kapag napapirma na natin ang bulag na yan, matatakot pa ba tayong mawalan ng pera? Lahat ng luxury item na gusto nating bilhin dati, pero hindi natin mabili, bayaran na natin agad at i-order ngayon. Hindi ba matagal nang gustong magbakasyon ni Fifey sa Haichen? Mauna na kayo ni Fifey, hahanapin ko kayo pagkatapos kong asikasuhin ang bulag na yan. $30 milyon. Hindi mo naman siguro nakalimutan, di ba? Dahil takot akong suriin ng bulag na yan ang mga account. Inilipat ko ang mga lihim kong ari-arian sa pangalan mo. Hindi ba may credit card pa? Mahal, pansamantala lang ang kawalan ng pera. Kailangan nating samantalahin ang oras para mag-enjoy. Mahal, magpakasaya ka lang. Kapag nakuha na natin ang pera ng bulag na yan, magsasama-sama tayo para magpakasaya. Babe, ang bait mo talaga. Bibili na ako ngayon. Li Mingcheng. Hindi ka nakinig sa aking mabuting payo. Gastusin mo. Ikaw ngayon, kung gaano ka kasaya sa paggastos. Ikaw sa hinaharap, ganoon ka rin magsisisi. Fifi. Mula ngayon, maaari mo nang tawagin. Si Shuxin na nanay mo ng hayagan. Talaga po? Hindi na babalik ang masamang babaeng yon?
Hindi na siya babalik. Ang galing, sa wakas hindi ko na kailangang tawagin. Ang bulag na yon na nanay. At marami na rin tayong pera. Mula ngayon, Fifi, anuman ang gusto mo, bibilihin lahat ni Papa para sa'yo. Talaga po? Gayon, dahil sa kwintas na may hiyas, pinasot ko pa si Mama. Ang sapatos sa masamang babaeng yon. Si Mama, dahil sa masamang babaeng yon, napilitang lumuhod. Ako rin, papalhorin ko rin. Ang masamang babaeng yon. Bobby, sundin mo ang sinabi ni Fifi. Tratuhin mo ng maayos ang bulag na yon. Bakit walang dugo si Papa? Hindi man lang nasasaktan ang masamang babaeng yon. Bakit hindi siya lumulahod? Gusto ko pa siyang tusukin karayom sa buong katawan. Tulad ng sa tea, at malagas lahat ng buhok niya. Fifi, mag-impake na tayo. Ipasyal ka ni Papa. Tara. Bebe, gusto mo bang uminom ng tubig, bebe? Halika, uminom ka. Uminom ka. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo akong saktan. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Umapayag ako sa lahat. Ang pagpapahirap na ito, na personal na pinagdesisyunan, ng sarili mong asawa at anak. Jay Schutzen, sana ma-enjoy mo. Dapat lang napahirapan siya ng husto. Nga pala, Bobby, hindi ba't naghanap ka ng tao para asikasuhin siya? Huwag kang tumunganga. Bilisan mo. Ganoon mo ba siya kinamumuhian? Higit pa sa galit. Kung hindi lang bawal pumatay, gusto ko na siyang mamatay. Tama ka. Dapat lang siyang mamatay. Kailangan ni Mama na ang masamang babaeng iyon ay magdusa ng higit pa sa kamatayan. Ayaw na ayaw ko sa kanya. Maghanap ka ng ilang tao para pasayahin si Jay Schutzen. Tandaan, kunan ang likod, huwag ang mukha. Akiusa, hindi ko na po ulitin. Alam ko na po kalaga ang pagkakamali ko. Ako, Ako ang may kasalanan. Ako ang umapi sa isang mahalagang tao. Hindi ko na po kalaga ulitin. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Ibigay mo kay Jay Schutzen ang telepono. Gusto mong makita? Ipapakita ko sa iyo. Jay Schutzen, ikaw mismo ang humiling ng ganitong pagpapahirap. Kumusta ang pakiramdam? Ikaw, Chen Sintong. Ikaw ang dumukot sa akin. Ang mga kidnapper. Hindi ba, ikaw mismo ang kumontak sa kanila? Gusto mong pakawalan kita? Sek, nasa akin ang cellphone mo. Sabihin mo sa akin ang payment password. Ang inilipat ni Li Mingcheng sa'yo. Ang 30 milyong iyon ay mana mula sa aking ama. Ibalik mo sa akin, at pakakawalan kita. Hindi ko sasabihin. Kung gayon, wala akong magagawa kundi dagdagan pa, para mas lalo kang mag-enjoy. Sasabihin ko na. 056680. May 30 milyon sa card. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Ang palabas. Sa wakas ay magsisimula na. Sa loob lamang ng ilang oras, nakagastos na si Li Mingcheng ng milyon-milyon. Bumili ng virtual currency at mamahaling gamit. Pero, malayo pa ito sa sapat. Sa pagbabayad lang ng pera na akin, akala mo matutubos mo na ang kasalanan mo? Napaka-inosente mo. Personal kitang panonoorin, unti-unting lumulubog, sa bitag na inihanda ko para sa'yo. Magandang araw po, Shir. Ang aming hotel ay nagtatampok ng Marangyang Sea View Suite. Tamang-tama po ito para sa inyo at sa inyong anak. magkano sa isang gabi? 88,000.
Kukuha na lang kami ng ordinaryong sea view room. Ayoko, gusto kong maranging CV room. Fifi, Hindi ba sinabi ni Mama? Ang perang masamang babaeng yon. Malapit na nating makuha. Bakit hindi natin magastos? Gusto ko! Gusto ko! baby. Talagang gusto ni Fifi manatili sa marangyang kwarto na may tanawin ng dagat na ito. Pero ang isang gabi dito ay 88,000 kung mananatili tayo ng isang buwan. Paano kung kunin mo muna ang 30 milyong yon at ibigay sa akin? Pumayag na ang bulag na yon. Kapag nakuha ko na ang pera, ililipat ko agad sa'yo. Ang marangyang kwarto na may tanawin ng dagat na yon. Seg, Ang galing, Papa. Gusto ko pang malaking handaan bukas. Ang oras na ibinigay mo, sobrang limitado. Isang araw lang, para ibenta ang bahay. Medyo lugi nga ito, pero kung pagkatapos nito, hanapin mo ako para bumili ng bahay. Bibigyan kita ng diskwento. kailangan ko ng villa sa Jingxi. Talaga. Kung gayon hahanapan na kita, ang mga ari-arian gayon. Sisiguraduhin kung sulit na sulit ang ibabayad mo. Ako, ikaw, siya. Sex, ito, hindi. Sig. Ako, ikaw, siya. Sex, ito, hindi. Babe, nakabili na ako ng ilang virtual currency. Narinig ko sa sismis na tataas daw agad ang presyo. Pwede pa ba akong bumili ng kaunti? Bumili ka lang ng bumili, maglaro ka lang ng maglaro. Ang bulag na yan, nasa kamay na natin. May pera tayong hindi maubos. Wala nang balikan si Li Mingcheng. Ngayon, oras na para bisitahin si Ji Shutsin. Ang sarap ng pagkain. Palaging sinasabing masamang babaeng yon na hindi pwedeng kainin ito at hindi rin pwedeng kainin yan. Sa tingin ko, inabuso niya lang ako. 58,000 piso ang isang meal ticket. Paano naman hindi magiging masarap? Halika, bayaan mo na. Paumanhin po, sir. Hindi po sapat ang inyong balance. Pakiusap, gumamit po kayo ng ibang paraan ng pagbabayad. Ano? Fifi. May kailangan lang gawin si Papa. Lalabas muna ako sandali. Mamaya, kung ano ang gusto mong kainin, sabihin mo lang sa waiter. Si Papa ang magbabayad. Ma'am. Sa card ni Shutsin, siguro may ilang daang libo pa. Sapat na yan para sa akin ng ilang araw. Dito na lang. Dadagdagan ko pa ng 100,000. Siguraduhin niyong maayos ang pagtrato sa kanya. Kung walang aberya, matatapos na agad ang misyon niyo. Sage, Kumain ka pa. Binigay ko na sa'yo ang pera. Bakit hindi mo pa rin? Ako palalayain? Chen Sintong. Hindi ka naman pala bulag. Pakawalan mo ako.
Magre-report ako sa pulis para ipahuli ka. Hindi ba't ikaw ang mga kidnapper na pinaghirapan mong kontakin? Dinagdagan ko lang ng pera at pinalitan ko lang ang target ng kidnapping. Bakit ako ang sisisihin mo? Ang 30 milyong yan, mula simula, ay pera na ninakaw ni Li Mingcheng mula sa akin. Kailan pa naging sayo yan? Kumain ka pa, baka mamatay ka sa gutom. At hindi mo na makita ang iyong munting kasintahan. Hindi ako mahahanap ni Mingcheng. Hahanapin ako ni Mingcheng kapag nahanap niya ako. Chen Sintong, Pahiyapan kita ng libo-libong beses. hanggang ngayon, matigas ka pa rin. Si Li Mingcheng, ngayon ay ginagamit ang credit card mo, kasama ang anak mo, nagsasaya sa Haicheng. Paano ka pa niya maalala? Jay Shutzen, sa loob ng maraming taon. Hindi lang ang mata ko ang nabulag, pati na rin ang puso ko. Ang asawa ko ay nagtaksil sa akin sa sarili kong kama. At ang anak na inalagaan ko ng 10 taon, ay anak ng kabit. Isa-isa kayong lahat. Ginawa akong tanga. Mabuti na lang at may hustisya ang langit, at ibinalik ang paningin ko. Nalaman ko ang inyong mga pakana ng maaga. Ang lahat ng nangyayari ngayon, ay inyong karma. Alam mo ba? Dito ka na lang mabulok. Pagdating ng tamang panahon, ipagsasama ko kayo ng walang kwentang lalaking iyon. Miss Chen, ang dami mong in-order. Maubos mo ba lahat yan? Ikaw. Linyan. Kung sa tingin mo ay marami, sumama ka na lang kumain. Ituring mo na lang na pasasalamat ko sa'yo sa pagligtas mo sa akin noon. Hindi ka ba bulag? Ngayon, Dati, napilitan lang ako. Ngayon, maluwag na ang pakiramdam ko. Kaya, syempre, hindi ko na kailangang magpanggap. ikaw ang unang babaeng nangahas malinlang sa akin, si Linyan. Pero curious din ako, ano kaya ang dahilan para mapilitan ang isang tao na magpanggap na bulag? Ano ba talaga ang nangyari? Kung gayon, kumain tayo. At makinig ka ng mabuti sa sasabihin ko. Ang ganitong kasabik-sabik na tsismis. Hindi bagay sa take out. Ako ang magbabayad. Makinig ako ng mabuti sa kwento mo. Ayos ba ang lugar na ito? Bilang lugar para maglabas ka ng saloobin. Ano sa tingin mo? Maganda naman. Pero, ang restaurant na ito, hindi basta-basta delivery rider ang nakakapasok dito. Isang CE na bilyonaryo, nagpapanggap na delivery rider. Bakit kaya? Boss Lin, Taon-taon, 1 linggo lang akong nag-experience ng buhay. Hindi yon mahalaga. Ikaw naman, bakit ka nagpanggap na bulag? kung ang sarili mong masayang pamilya ay puro kasinungalingan, ang asawang matagal nang pinaniniwalaan mong mapagmahal ay talagang naghahangad lang ng iyong kayamanan, ay talagang naghahangad lang ng iyong kayamanan, ay talagang naghahangad lang ng iyong kayamanan, pati ang katulong sa bahay ay matagal ng kabit ng asawa mo. Ang anak na matagal mong inalagaan ay anak pala ng asawa mo at ng kabit niya. Sabihin mo, dapat ba akong magpanggap na bulag? Kung hindi ako nagpanggap na bulag, baka matagal na nila akong pinagtulungan at siniraan. At wala na ako rito ngayon. Dahil alam nilang bulag ka, kaya hayagan silang nagpaplano sa harap mo. Sobrang-sobra na yan. Hindi na mahalaga. Tapos na yon, sila. Darating ang araw na anihin nila ang kanilang ginawa. Uminom tayo. Pasensya na, pinapaalala ko pa sa iyo ang sakit. Kung hindi ka naman naiilang, sasabayan kitang uminom hanggang mawala ang lungkot mo. Ihahatid kita sa bahay. Hindi ako uwi.
Matagal na akong walang bahay. Linyan. Dalhin mo ako. Kung saan mo ako dalhin, doon ako pupunta. Ang kasal na pinagsikapan ko sa loob ng 10 taon. Puro pek. Kung gayon, ano ang totoo? Linyan. Sabihin mo, ano ba talaga ang totoo? Pag-ibig. Ito ang pinakamahirap malaman kung totoo o peke. Ang mga mata, hindi kailanman magsisinungaling. Ang mga mata. Kung gayon, ang mga mata mo, bakit ka napaka-sentimental? Chen Sintong. Nakilala mo ba kung sino ako? Mag-swipe para sagutin. Nanay, Linyan, ikaw ngayon. Kailangan mong bumalik para magpakasal sa akin. Nanay, nahanap ko na ang iyong manugang na babae. ₱30,000 virtual currency na binili kagabi. Wala akong talento sa pagbili ng virtual currency. Espasyo. Isang gabi pa lang, ubos na agad ang 300,000 sa credit card mo. Dali, kunin mo na ang 30 milyon. Manghiram ka, marami namang pwedeng hiraman. Bakit ka laging nagpapalusot? Yung 30 milyon, hindi Paano mo. ko kayo Bakit hindi ka laging papansin? nagpapalusot? Pinipilit Yung ko na 30 milyon, ngayon yan. hindi mo. Mag-enjoy muna tayo. Hindi ako naniniwala na ang bulag na yan. Hindi kailanman pipirma. ang bahay nating ito, nakaharap sa timog, at fully furnished pa, ang villa na ito. Maluwag at tahimik. Sa labas, mayroon pang open-air swimming pool. Sa Jingshi, may tuturing ito. Isa sa mga pinakamaganda. Sa tingin niyo po, nasyahan ba kayo? Ayos lang. Bigla kayong lumipat sa Jingshi mula Linjiang. Kailangan pa nating ayusin ang inyong residency. Maari ko bang itanong, ang dahilan ng inyong biglaang paglipat? Nasira ang relasyon ng pamilya. Nag-chat ang asawa ko. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Gusto kong lumipat. Sana, kung may magtanong tungkol sa akin, mapanatili ninyong sikreto ang bago kong tirahan. Huwag kayong mag-alala. Dahil sa komisyon na ibinigay ninyo, ang problema sa residency na iyan, ako nang bahala.
Pinakamatagal na bukas. Makakalipat na kayo kaagad. Salamat. Miss Chen, ang league nyo po. Ang lugar ng villa na ito, napakaganda ng mga halaman. Kaso, medyo marami ang lamok. Tingnan nyo po, gusto nyo po bang kumuha ng gamot para ipahid? Naku, hindi iyan kagat ng lamok. Iyan ay marka na iniwan ni Linyan. Hindi na po, salamat. Sage po, kayo po, maglibot-libot pa. Asikasuhin ko na po ang papeles. Sek. Sa mga taong ito, nalugi ng husto ang kumpanya ko dahil kay Liming Cheng. Buti na lang at kumilos ako agad. At ang dalawang walang hiyang ito. Sa araw ng paglipat ko sa Jingxi, mawawasak ang kanilang pamilya, masisira ang kanilang reputasyon, at malulubog sa malaking utang. Isipin pa lang, nakakagaan na ng loob. Impossible yan. Hindi ba't 100% ang balik? Bakit bumagsak agad pagkabiling bili ko? Boss. Boss, Dumating yung lalaking yon ngayon. Noong huli ko siyang nakita, mukha siyang mayaman. Ngayon, parang sugarol na. Mababawi pa ba natin ang pera natin? Sumama ka sa akin. Tingnan natin kung sino ang mayabang na yan. Anong nangyari, kapatid? Nalugi. hindi. Alis na ako. Kakalabas mo lang ng 2 milyong piso mula sa akin. Para pala bumili ng virtual currency. Ngayon, mukhang lugi ka. Ang perang ito, Paano mo balak bayaran? hindi naman ako magkakautang sa'yo. May pera ako, 10 milyong piso. May 10 milyong piso ka. Bakit ka nang hihiram sa akin? Ngayon, sa tingin ko, hindi sapat ang kwalifikasyon mo sa pautang. Kailangan mong magbayad ka agad. Kung hindi, huwag kang umasang makaalis. Ito ang patakaran namin dito sa Haicheng. Basta magbayad ka ngayon, ang amo namin ay kaya pa rin. Pahiram ka ng isa pang 10 milyon. Kung malaman namin, hindi mo kayang bayaran. Ano bang minamadali nyo? Darating na ang 30 milyon ko. Hindi ko naman kailangan ang barya nyo. Piliin. Space. Nakita mo ba? Pagdating ng pera, ililipat ko agad sa'yo. Si Li Mingcheng. Nakatira sa Lido Hotel. 3,201 at isa. Taga Linjiang. Tama ang impormasyon mo, di ba? Iniimbestigahan mo ako? Kung mangangahas kang mangutang, dito sa Haicheng, dapat mo munang alamin kung sino ako. Kung gugustuhin ko, kaya kitang kaladkain palabas ng Haicheng. Huwag kang kumakas. Huwag kang mag-alala. Kapag dumating na ang pera ko, babayaran ko ang lahat ng utang ko, pati na ang interes. Nandito pa ang anak ko sa Haicheng. Hindi ako tatakas. Dahan-dahan. Hihintayin kita hanggang bukas ng tanghali, alas 12. Kung hindi pa rin dumating ang pera sa oras na yon, ikaw at ang anak mo, walang makakatakas. Gino. Ito po ang bayad sa inyong kwarto. At ang bill ng inyong mga nagastos. Ang kabuuan po ay 533,000. Paano po ninyo babayaran? Pera na lang ang alam mong hingin sa akin. Hindi ba pwedeng bukas ko na lang bayaran? Bukas pong tanghali, alas 2. Ang check-out time. Kung hindi po ninyo mabayaran ang bayad sa kwarto sa oras, mapipilitan po kaming tumawag ng pulis at areklamo kayo sa hinalang panloloko. Saan galing yan? Pinabili ko po kasi ang service Kreung Hotel ng magagandang hiyas. Tapos ipinatawag niya po itong tiyo. Magandang araw po, Ginoo. Ang anak ninyo, binili sa tindahan namin, ang iba't ibang mamahaling hiyas, mahigit 10 disenyo, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 5 milyon. Paano niyo po gustong bayaran? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na magbenta ng ganyan sa bata? Ibalik nyo yan.
Ayaw namin. Pa, hindi ba't nangako ka? Nabibilhan mo ako ng magagandang hiyas? Hindi ba't sabi mo, bibigyan ka ni Mamang 30 milyon? Gusto ko yan. Gusto ko yan. Manahimik ka. Dalhin nyo ang mga basura nyo. Palayo rito. Ayaw namin. Sir, ang mga hiyas na ito ay may mga gasgas na. Pa sa pagbalik. Kailangan nyo pong magbayad ng 1 milyong depreciation fee. Ay inang empleyado. Umalis ka. 1 milyon? Ibibigay ko sa'yo bukas ng alas 12 ng tanghali. Chiang Kon. Bakit ngayon ka lang sumagot? Hindi mo na ba iniisip ang buhay namin ni Fife? Hello, mahal? Bakit? Bakit umiyak si Feifei? Dahil sa pera lang naman, yung bulag na babaeng yon, kailan ba siya pipirma? Kailan ba talaga dating ang pera? May utang akong 2 milyon sa luwan. 500,000 sa upa. At ang magaling mong anak, bumili ng alahas. May utang na 1 milyon. May online loans pa. Credit card, sa loob lang ng 3 araw. May utang na akong 10 milyon. Kailan mo ba talaga ibibigay ang pera? Magsalita ka. Nasaan ka? Mahal ko, huwag kang mag-alala. Nagpa-schedule na ako. Bukas ng umaga, kukuha ako ng 30 milyon sa bangko. Pumirma na rin yung bulag. Ang paglilipat ng kumpanya ay kailangan pa ng kontrata. Bukas ng tanghali, siguradong papasok na ang pera. Mahigit 10 milyon lang yan. Ano ba ang kinakatakutan mo? Bukas ng tanghali, alas 12, 30 milyon. Bongbo, ilalagay sa account mo. Talaga? Pumirma na nga, May duda ka pa ba? Ngayong gabi, magpahinga ka ng maayos. Bukas, panibagong araw na naman. Naayos na ang lahat. Mabuti. Kapag nakuha ko na ang pera mula sa walang hiyang babaeng yan, bibili ulit ako ng virtual currency. Magpapakasaya ulit ako. Hindi ako naniniwalang hindi ko mababawi ang lahat. Teka nga pala, ang babaeng yan, ayaw pa ring pumirma. Kinakabahan tuloy ako. Mas mabuting maghanap ng tao. Gahasain siya bago pakawalan. Huwag kang magpakita ng awa. Bukas. Bukas ang simula ng iyong impyerno. Hindi na ako makapaghintay para makita kayong nagkakagatan na parang aso. Gising, huwag kang matulog. Pwede ka nang umalis. Umalis. Si Ming Cheng ba ang dumating para iligtas ako? O nahuli na ang walang hiyang babaeng yon? O nahuli na ang walang hiyang babaeng yon? Hindi ko yan alam. Pero may nagpapabati sa'yo. May nagpasabi sa akin na sabihin sa'yo. Ang mga kasama ko ay ang iyong mahal, ang mismong nagutos. Nabigyan ka ng langit-langit na sarap. Huwag. $2,020. Bakit hindi pa dumating ang pera? Siguro, kahit mamatay ka, hindi mo na makukuha ang perang yan. Ji Shufin, pinakawalan na siya. Tumakbo siya pabalik sa bahay ni Li Mingcheng. Ang mga tao ko, nasa Hecheng na at sinusundan si Li Mingcheng. Ipapadala ko sa iyo ang video. Sa susunod na panahon, oras na para manood ng magandang palabas.
5 minuto na lang. Ang check-out time. Kung hindi niyo po mababayaran ang bayad sa kwarto sa oras, pakialis na po ngayon. Ang natitirang bill ay ipapahabol namin sa pulisya. Nagmamadali. Nagmamadali. Bakit ka nagmamadali? Sa tingin mo ba, ako ang tipo ng tao na nagkukulang sa pera? Kung hindi ka nagkukulang sa pera, magbayad ka. Marami na akong nakitang tulad mo. Nagpapanggap na mayaman. Ulitin mo nga ang sinabi mo. May tao ba diyan? Bugbugin niyo ang mahirap na yan. Itapon nyo sa labas. Teka. Sir. Alas 2 na po. Paano nyo po babayaran ang 1 milyong para sa depreciation? Card o cash? Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ikaw ang nagsabi sa akin na gastusin ito. Ikaw ang nagsabi sa akin na bumiling mga alahas. Mga tito at tita, lahat yan utang ng tatay ko. Wala akong kinalaman diyan. Ikaw. Mga ginoo. Nag-transfer ang asawa ko ng 30 milyong piso sa akin. Dahil lang malaki ang halaga, kaya naantala ang pagpasok ng pera. Pagdating ng pera, bibigyan ko kayo ng pabuya. Sag, hinihintay kita. Kung hindi dumating ang pera, malalagot ka sa akin. Li Mingcheng. 3 milyon, kasamang interes. Nasaan ang pera? Boss, hindi pa po pumapasok ang pera. Maghintay lang po tayo sandali. Hindi lang pala sa hotel namin may utang yan. Talagang nagpapanggap lang na mayaman. Kahit kaano pa siya magpanggap. Hindi niya mababago. Ang katotohanang isa siyang pulubi. Pagdating takdang oras at hindi pa rin siya makabayad. Tingnan natin kung paano ka makakawala. Ang malalaking transfer, kailangan yan ischedule ng maaga. Dadaan yan sa fast lane. Paano naman yan maandala? Niloloko mo ba ako, ha? Totoo po, ang 30 milyon ay dumating na. Boss, bigyan niyo pa po ako ng ilang minuto. Anong ilang minuto pa? Boss, kung hindi po kayo naniniwala, tatawagan ko po ngayon ang asawa ko. Siguro po abala lang siya. Padadalhan ko na lang siya ng mensahe. Paano kita papatayin? Saan galing ang 30 milyon? Impossible. Hindi ako lolokohin ng asawa ko. Nandito pa ang anak ko. Sige, tawagan mo. Sino po si Li Mingcheng? Ang kumpanya niyo po ay sangkot sa illegal na pagbebenta. Bilang may-ari ng kumpanya, Kung hindi niyo po mababayaran ang multa, sa loob ng 3 araw, ididemanda po namin kayo. Paano nangyari ito? Impossible. Ano ba talaga ang nangyayari? Nakita kong maluwag ka sa pera, kaya pinautang kita. Aba, isa ka palang bangkaroteng gago. Pati ako niloko mo. Tatanungin kita ulit, ang perang ito, kaya mo ba talagang bayaran? Boss, bigyan niyo pa po ako ng kaunting oras. Pabalikin niyo po ako sa Linjiang para alamin kung ano ba talaga ang nangyayari. Sabi ni Shutzin, ibinenta niya ang bahay. Naibenta ng 100 milyon. Nasaan ang pera? Niloloko mo pa rin ako, ha? Kung hindi mababayaran ang pera. Manatili ka ito at magtrabaho ng husto. 300 sa isang araw, hanggang sa mabayaran mo lahat. Kuya, may pera talaga ako. Pabalikin mo ako sa Linjiang. Tatanungin ko kung ano ang nangyari. Ginagawa mo akong tanga? Ano? Pabalikin ka. Mangarap ka. Hanggang hindi mo nababayaran ang pera. Ikaw? At ang anak mo. Mananatili kayo rito. Wala kayong pupuntahan. Simula ngayon, ipagawa sa pulubing ito ang pinakamabigat na trabaho at bigyan ng pinakamababang sahod. Magtrabaho ng 18 oras sa isang araw. Kung hindi niya magawa, bagbugin niyo. Kasalanan mo. Ikaw ang umubos ng pera. Gayon, hindi na ako makawi. Manahimik ka. Hindi ka rin naman mabuting tao. Fifi, kung mananatili ka lang dito, uwi tayo ni Papa. Namiss ko na si Mama na bulag. Hindi niya ako kailanman pinahirapan. At hindi ako sinisigawan ng iba. Huwag ka nang magsalita.
Bilisan mo at magtrabaho ka na. At ikaw, inutil ka. Tingnan mo, nakahanda na ang lahat para sa iyo. Bilisan mo. Kung hindi, papatayin kita. Bilisan mo. Kuya, hindi ba tayo pinapakain sa construction site? May anak pa ako. Paano ito magiging sapat? Sinamahan na kita hanggang ngayon. Nagrereklamo ka pa rin? Kung gusto mong kumain, kumain ka. Kung ayaw mo, huwag. Bukas ng alas 5 ng umaga, magsimula ka na sa trabaho. Papa, gutom na ako. Nasaan na ba si Ji Shutsin? Saan niya dinala ang pera? Ayaw kong tinapay. Gusto kong steak. Gusto kong lobster. Gusto ko si mama. Mabuti na nga lang may makakain ka. Nagrereklamo ka pa. Papa, ayaw ko na dito. Sumama ka kay Papa. Ilalabas ka ni Papa. Malapit na tayo sa labasan. Hinaan mo ang boses mo. Umalis na tayo. Alam kong tatakas ka. Talagang hindi ka natututo. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Wala ka ng takas. Miss Kin, naihatid na po ang mga rosas nyo. Hindi naman ako umorder ng bulaklak. Hindi sinasagot ang tawag. Hindi sinasagot ang mensahe. Kahit bahay, ibinenta. Tumakbo ka pa sa Jingshi. Ayaw mo ba talaga akong makita? Paano mo ako nahanap dito? Ang negosyo ng Lin Corporation, hindi lang sa Linji ang kumala. Kahit sa Jingshi, kaya namin kontrolin. Hindi mahirap hanapin ka. Kalimutan mo na lang ang nangyari noong gabing iyon. Ako, isang diborsyada. Hindi bagay sa isang CE ng Lin Corporation. Iyan ba ang dahilan kung bakit ka umiiwas sa akin? Diborsyada man o hindi. Mahalaga ba yan? Ako, si Linyan, ay formal na nagdedeklara. Simula ngayon, liligawan kita. Lintik, nagtatamad-damaran na naman. Hindi ako nagtatamad-tamaran. Gutom na ako. Bigyan niyo naman ako ng pagkain. 300 lang ang kita mo sa isang araw. 2 araw ka palang nagtatrabaho. Malayo pa yan sa 2 milyong utang mo sa amin. Malayo pa yan. Nagtatamad-tamaran ka pa rito. At ikaw, gusto mong kumain? Magtrabaho ka muna. Sagutin mo ang telepono. Sagutin mo. Jai Shutsin, walang hiya ka. Nasaan ang pera ko? Saan mo dinala? Bibigyan kita ng 10 minuto. Ibalik mo agad ang pera ko. Kung hindi, hindi kita patatahimikin. Wala rin akong pera. Ang bulag na yon, sa huli, niloko ako. Kaya ngayon lang ako nakatakas. At hindi na kita nakontak. Na naman ang walang hiyang yon. I-transfer mo na sa akin ang 30 milyon. Kung hindi, magtatrabaho pa rin ako. Dito bilang alipin. Ang lahat ng pera ay na-freeze ng bangko. Ibenta ko na ngayon. Ang ari-arian ng bulag na yon. Hintayin mo ako ng 3 araw. 3 araw? Kahit 1 araw, hindi na ako makatagal dito. Kung makakapaghintay ka lang ng 3 araw,
Pagbalik mo, masisiyahan ka sa karangyaan at kayamanan. At ang walang hiyang yon, napatawan ko na siya ng parusa. Sige na nga. Pero huwag mo na akong lokohin ulit ngayon. Fifi. Pagdating ng panahon, tiyak na iuwi ka ni Papa. Gusto mong iligtas kita. Pagkatapos ng 3 araw, maghukay ka ng sarili mong libingan. Ako mismo ang nagbigay sa'yo ng pag-asa, pero ako rin ang papatay dito. Ang sarap sa pakiramdam. Sa mga araw na ito, bantayan si Li Mingcheng. Huwag siyang hayaang makatakas. Bukas, pumunta ka sa construction site. Bigyan mo siya ng dagdag na pampalasa. Kaya pala kanina pa kita hinahanap. Dito ka lang pala nagtatamad-tamaran. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Hindi po, kuya. Umuwi lang po ako para tingnan ang anak ko. Ano man ang dahilan mo, bawal ang pagtatamad-tamaran. Ngayong gabi, wala kang kakainin. Ipunin mo lahat ng ito para sa akin. Ayusin mo. Magtitiis ako kapag nakuha ko na ang pera. Sa panahong iyon, isa-isa kong babawiin ang lahat ng sakit na dinanas ko. Ano ang binubulong-bulong mo? Magtrabaho ka ng maayos. Tiyak na ibabalik ko ang lahat ng paghihirap mo. Sa babaeng iyan, magtiis ka muna sa Haicheng. Malapit na kitang iligtas. Kapag nakabalik na ako, ako mismo ang magbibigay ng leksyon sa walang hiyang yan. Ayos ka ngayon, Magtrabaho ka ng maayos, para hindi na ako araw-araw nakatingin sa'yo. Tama po, kuya. Kailangan ko pong kumita ng pera agad. Para makauwi agad, di ba? Sana noon mo pa ginawa yan. Boss, ang 500,000 nyo po para sa misis nyo. Natanggap na po. Nagpapasalamat ang misis nyo sa inyong paghihirap. Kaya pinapunta niya ako para tingnan kayo. Anong 500,000? Anong misis? Ito ang misis nyo. Sadyang pinabili. Sa akin na siopaw para sa'yo. May pera kang ibigay sa asawa mo, pero wala kang pambayad sa boss namin. Kuya, hindi ko po talaga siya kilala. Wala rin po akong binayad na 500,000. Wala akong pera. Tingnan mo kung hindi kita bagbugin. Sa susunod na may pera ka, at hindi mo pa rin bayaran ang boss namin, hindi na lang, bugbog ang abutin mo. Kuya, huwag na po. Hindi ko talaga siya kilala. Simula ngayon, 3 oras lang ang tulog araw-araw. Kalahating manto lang ang kakainin araw-araw. Hanggat hindi ka mamamatay, magtrabaho ka hanggang sa mamatay ka. Ang pamilya ng walang kwentang lalaking yan, hindi pa rin nalulutas. Gusto mo bang ako na ang kumilos? Tapos na. Gusto ko lang silang pahihirapan pa ng kaunti. Pinapunta mo ako rito ngayon. May mahalaga bang nangyari? Kung hindi ka pumayag sa akin, siguro iniisip mo lang na hindi ka karapat-dapat sa akin. Pero hindi ko yan iniisip. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Ang singsing na ito, pinasadya ko sa ibang bansa. Nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Nakaukit dito, ang inisyal ng pangalan nating dalawa. Sumisimbolo ito sa aking walang hanggang pag-ibig. Alam ko ang lahat tungkol sa iyong pamilya at mga pinagdaanan. Wala akong pakialam. Ganoon din ang pamilya ko. Alam ko, nag-file ka na ng diborsyo dahil sa pangangaliwa. Kung handa ka lang. At isusuot mo ang singsing na ito. Magpakasal tayo. Maaari kitang dalhin kagad para makita ang aking ina, para ayusin ang kasal natin. Gusto mo ba? Ako. Gusto ko. Dadalhin na kita ngayon para ayusin ang kasal natin.
Kung sino ang gustong gumawa nito, siya na lang. Kahit patayin niyo pa ako, hindi ko yan gagawin. Jai Shutsin. Ji Shutsin, ikaw nakit. Hanggang ngayon, wala pa akong nakitang. Kahit isang kusing, pinaghihintay mo pa ako ng 3 araw, hindi ako makapaghintay. Kahit isang segundo. Hoy! Sino ang nagsabing magpahinga ka? May 5 oras pa bago. Matapos ang trabaho. Bumangon ka na at magtrabaho. Hindi ko nagagawin tong trabahong to. Pinagtatrabaho niyo ang tao ng 12 oras. Hindi man lang binibigyan ng pagkain. Akala niyo ba ako si Iron Man? Seg, patayin niyo na ako. Ayoko nang mabuhay. Kung papatayin kita, sino ang magbabayad ng pera ko? Boss, 2 araw pa lang. Sumuko na agad tong duwag na to. Anong gagawin? Talagang ang wala kang silbi. 3 araw pa lang, sumusuko ka na. Lalaki ka ba talaga? Kung gusto mong bayaran kita, pakawalan mo ako pabalik sa pamilya Lin. Basta makabalik ako sa Linjiang, kukunin ko ang pera at babayaran kita. Nangangahas ka pang takutin ako? Halika, dalhin siya rito. Hoy, anong ginagawa nyo? Huwag nyo akong galawin. Halika, dalhin siya rito. Hoy, anong ginagawa nyo? Huwag nyo akong galawin. Sinasabi ko sa inyo, huwag nyo akong galawin. Umalis ka. Ang taong ito ay isang walang hiya. Ibalik na lang siya. Para hindi siya mamatay dito. At dumihan ang lugar ko. Boss, Paano na ang pera natin? Boss! Basta pakawalan mo ako pabalik sa Linjiang. Huwag kang mag-alala. Pagkakuha ko ng pera, babayaran kita, sigurado. Talaga bang papakawalan mo ako? papakawalan kita. Pero hindi kita pinapalampas. Ang mga tao ko ay patuloy na susunod sa iyo. Sa loob ng kalahating buwan, kung hindi mo mabayaran ang utang, kukunin ko ang buhay mo. Dalhin mo na ang batang yan. Umalis ka na. Ma, Ikaw nga si Chen Sintong, ang binabanggit ni Linyan. Napakasakit ng pinagdaanan mo. Nakakaawa ka. Alam nyo na po pala, tita. Hindi nyo po ba ako pandidirihan? Mabuting bata. Hindi mo naman kasalanan yan. Bukod pa rito, ang gusto ni Linyan, gusto ko rin. Ito ang pamanang kayamanan ng pamilya Lin. Napakalaki ng halaga. Sa iyo na ito simula ngayon. Hindi po, tita. Hindi ko po ito matatanggap. Kunin mo na. Ano ba naman yan? Kapag kinasal na kayo ni Linyan, kalahati ng shares ng Lin Corporation ay mapupunta rin sa iyo. Tataas ang iyong katayuan at posisyon. Sino pa ang maglalakas loob? Nalokohin o saktan ka? Simula ngayon, mabuhay kayo ng masaya ni Linyan. Wala nang sinuman ang makakagawa. Mangahas na apihin ka. Dahil nandito ako, walang sinuman ang makakaapi sa iyo. Chen Sintong, kahit ang mag-asawang walang hiya na yon, hindi ko rin sila palalampasin. Kapag nakikita ko kayong masaya ng ganito, masaya rin ako. Pagkatapos ng isang linggo, ipaghahanda ko kayo na isang kasalang magpapagulat sa mundo. Papa, hindi na ako makalakad. Masakit na ang mga paa ko sa kakalakad. Bakit hindi na lang tayo sumakay ng eroplano? Fifi. Wala ng pera si Papa. Ara na. Hindi ba may pera si Mama? Humingi ka sa kanya. Hello. Oh, hello, babe. Pinakawalan na ako ng mga taong yon. Pabalik na kami ni Fifi sa Linjiang. Pero wala akong pera para sa pamasahe. Hindi ba pwede pa kayong maglakad? Ang Haicheng at Linjiang. Daan-daang kilometro ang layo. Paano ako makakabalik sa paglalakad? Pero hindi pa dumarating ang pera ko. 50 piso lang ang laman ng WeChat ko. Pagtiyagaan mo na muna yan. Babe, ang 50 piso, pang boss, isang tiket lang ang mabibili natin. At saka, mahigit 10 oras tayong nakaupo. Mahal, kailan ba ako nakaranas ng ganitong hira? Nagpa-schedule ako bukas ng umaga para mag-withdraw sa bangko. Kapag nakuha mo na, hindi ba magkakaroon na tayo ng pera? Para sa perang yan, hindi mo ba kayang tiisin ang kaunting hirap na yan? Nahanap na ang pera.
Wow! Ang galing! Para sa perang yan, kahit isang araw at isang gabi akong nakasakay, kakayanin ko. Pagbalik ko, si Chen Sintong, ang cute na yon, ihahagis ko sa kalsada para ipahiya. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Papa, gutom na ako. Walang pera si Papa. Pasensya na. Fifi. Tingnan mo, ito lang ang pera ni Papa ngayon. Ang 50 pisong inilipat ng mama mo kanina, sapat lang para sa ating dalawa, para makasakay ng boss. Malapit na ang terminal. Magtiis ka muna. Ayoko. Ayoko sumakayng bus. Mabaho at madumi ang bus. Gusto kong sumakayng eroplano. Gusto ko rin kumain masarap na pagkain. Namiss ko na si Mama. Kahit bulag si Mama, hindi niya ako kailanman pinahirapan. Ayoko nang maging nanay ang yaya. Manahimik ka. Umiyak ka pa. At iwanan kitang mag-isa. Sa Haicheng. Nakakatuwa talaga. Mula langit, bumagsak sa impyerno. Sino ang makakatagal niyan? Ngayon, ang pamilya ay kumpleto na. Pulubi at basang-basa na aso. Habang buhay na magkasama. Pagbalik ni Li Mingcheng, ipagkita mo siya at si Ji Shutsin. Iyak ka ng iyak. Umiyak ka lang. Malapit na tayo sa bahay. Mamaya, busog na busog ka. Gutom ako. Ara na. May kailangan ka. Sino ka? Nasaan si Ji Shutsin? Kaya pala blinok ako at hindi nagbigay ng pera. May bago na pala siyang kalaguyo. Nasaan siya? Palabasin niyo siya. Anong Shutsin na kalaguyo? Bahay ko to. Bagong bili ko lang tong bahay. Siguradong kasama si Ji Shutsin. Pinagtulungan niyo akong lokohin. Hindi ba? Umalis ka. Kung hindi ka alis, tatawag ako ng pulis. Ay, Mingcheng, sa wakas nakabalik ka na. Ma, Jai Shutsin. Nasaan ang pera? Hindi ba't may appointment ka ngayon? Pa kumuha ng pera? Nasaan ang pera? Hindi ba't ninakaw mo? Dahil sa'yo, nagkautang ako. Nawalan ng dangal. Dapat kang mamatay. Li Mingcheng. Yung malanding Chen Sintong na yon, matagal nang nakakakita. Binayaran niya ang mga kidnapper. Kinidnap ako. At kinuha pa ang cellphone ko. Sa panahong ito, nagpapanggap lang siya. Kausap ko siya. Ano? Yung mga kidnapper, kinidnap ako ng ilang araw. Hindi ako pinakain, hindi rin pinainom. At pinagsamandalahan pa ako. Hinding-hindi ko palalampasin. Ang babaeng yan, si Chen Sintong. Wala siya sa itaas ngayon. Ilang araw na akong kumakatok. Walang nagbubukas ng pinto. Kailangan natin siyang singilin. Wala na ang lahat. Sigurado akong may nalaman siya. Aya niya sinadya na makidnap ka. At niloko akong mangutang. Pa bumili ng virtual currency. Ngayon, wala na akong natira. Anong sabi mo? gusto ko si Mama. Ayoko na sa inyo. Wala kayong silbi. Nga walang kwenta. Gusto ko si Mama. Umalis ka. Buhay man sila o patay, wala akong pakialam. Simula ngayon, para sa akin na lang ang lahat. Maligayang buhay na. Ang dalawang trader na yon, ano man ang maging kapalaran nila. Wala na akong kinalaman doon. Kapos na ang lahat. Nagtapos na ang lahat ng ito. Mag-away man sila o ano pa, o kung ano pa man ang mangyari. Wala na akong pakialam. Kaya bakit hindi ka pa sumama sa akin? Umuwi at magpakasal. Bukas na ang kasal natin. Linyan. Pakiramdam ko, ang bilis ng lahat.
Hindi pa ako handa. Hindi ka lang hinihanda. May takot ka pa rin sa puso mo. Pero hindi ko hahayaang maulit pa sa iyo ang nangyari. Ang dami mong pera na inilipat sa akin. Pinakasalan kita hindi dahil sa pera o sa ano pa man. Ito ay dahil sa pinakadalisay na pag-ibig. Ginawa ko ito para ipakita ang damdamin ko. Ngayon, tahimik na. May isa pa akong sasabihin. Bago tayo ikasal, pipirma ako ng kontrata sa abogado. Kung ako ang magtataksil sa iyo, alis ako ng walang dala. Handa akong gamitin ang buong pamilya Lin para pakasalan ka. Tumapayag ka ba? Ako, Kung ayaw mo pa rin, ililipat ko sa iyo ang Lin Corporation. Ililipat ko sa iyo ang Lin Corporation. pumapayag ako. Baliw.